Sa nalalapit na kamatayan ng Panginoong Hesus sa bundok ng Kalbaryo, kanyang binanggit ang misteryosong mga salitang ito. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Na nasulat sa Marcos 15, talatang 34. Pinabayaan po ba talaga ng Ama sa langit ang Panginoong Hesukristo? Tinanggihan po ba talagang tulungan ng Ama ang kanyang bugtong na anak? Ano talaga po ang ibig sabihin ng mga salitang ito na binigkas ng ating Panginoong Hesus? Alam niyo po ba na ang ginagawa ng Panginoong Hesus dito ay kanyang binibigkas ang sipi na galing sa aklat ng Awit 22. He is quoting an old song that everyone in the first century would have been familiar with. Parang ganito po sa ating kultura. Pag tinanong niyo po ako, anong paborito mong banda nung kabataan mo, Brother Ferdy? Pag sinabi ko sa iyo, magkahawak ang ating kamay at walang kamalay-malay. Or ilang awit pa ba nga awitin? O giliw ko. O gusto kong matutong mag-drive. Kung kilala nyo ang Eraserhead, alam nyo na ang tinutukoy ko ay kanilang mga awit. Ang Huling El Bimbo, Ligaya, at Overdrive. Kaya't masasabi po ninyo, ang paborito palang banda ni Brother Ferdy ay Eraserhead, nung kabataan pa niya. Naunawaan niyo po. Ganyan po nangyayari kapag may binibigkas ang Panginoong Hesus, kundi po tayo pamilyar sa banal na kasulatan, di po nating maintindihan ng lubusan. So akala po natin, nang bigkasin ng Panginoong Hesus, nung unang Biyernes Santo, ang Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Akala po natin na pinabayaan ng Ama sa langit ang bugtong niyang anak na si Jesus. Pero that's not the case. You see, he's quoting the opening line from this famous song, Psalms 22. Ito ay patungkol sa righteous man going through great suffering, great trials, great persecution, na nararamdam niya na halos iniwan siya ng Diyos. Pero sa kanyang pagsaysay, ang Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At pag tinuloy niyo po ang pagbasa, you can see very clearly, he really does believe that God is present and that God is helping him. Basically, sinasabi ng righteous man sa Awit 22, he feels being abandoned. Pero pag naalala raw niya, ang kanyang mga ninunong Israelita ay na hindi pinabayaan, na hindi iniwan, sabi sa Awit 22, sa verse 4 hanggang verse 5, sabi po dito, ang mga ninuno namin nagtiwala sa iyo umasa, kaya sila'y iniligtas mo. Tumutawag sila sa iyo at sa panganib ay nakawala. Nagtiwala sila sa iyo at di naman sila napahiya. Di mo sila pinabayaan, sabi ng righteous man. You never fail to rescue them. So dito po, he's crying out in confidence that the God is going to rescue him just like he rescued the ancient Israelites in their times of trouble. And the song goes on, and gustong-gusto ko kung paano isinaysay ng detalyado para lalo nating makitang ang istorya na interesting. Pinakita po dito kung paano naghirap ang righteous man. Sa verse 6 ng Awit 22, ngunit ako'y parang uod at hindi na isang tao. Pero tingin na sa Panginoong Hesus, siya'y parang uod, o yung righteous man. Tingin minamaliit parang uod. Pinahamak at pinagtatawanan ng kahit sino. Pinagtatawanan ako ng bawat makakakita sa akin. Nilalabas ang kanilang dila at sila'y pailing-iling. Sabi nila, nagtiwala siya kay Yahweh, hayang iligtas siya nito. Kung talagang mahal siya nito, darating ang kanyang saklolo. Tinuya, pailing-iling ang mga tao. Dumadaan ang mga tao, pinagsugalan ng damit habang nakapako. Does this sound familiar? Diba ganito ang nangyari sa bundok ng Kalbaryo noong unang Biyernes Santo?
sa Panginoong Hesukristo? You see, Psalms 22 is the prophetic foreshadowing of what Jesus endures on the cross. Jesus is the righteous man going through great suffering, being persecuted, padaan-daan ng mga tao, pailing-iling. Sa verse 14, nakikita natin, ang mga buto ko'y parang nagkalinsad-linsad. Itong aking lalamunay, tuyong abo ang kagaya. Ang dila ko'y dumikit sa aking ngalangala. Di ba ganun nangyari sa Panginoong Hesus? Padaan-daan ang mga tao, pailing-iling, ang kanilang ulo, tinutuya ang Panginoong Hesus habang nakapako ang mga kamay at paa sa krus at ang mga soldiers. They divided Jesus' garments and cast lots for them, just like Psalms 22 foretold. Sa verse 17, 18, kitang-kita ang lahat ng aking mga buto. Tinitingnan at nilalait ng mga kaaway ko. Mga damit ko'y kanilang pinagsugalan. Ang mga saplot ko'y pinaghati-hatian. Ganyan nangyari. Ganyan ang pinortold sa Psalms 22. Gayon pa man, gustong-gusto ko ang papaano tinapos nang sumulat ang Psalms 22. It ends with confidence that God is going to come and rescue them and rescue him. At ang paghihirap ng righteous man, ang paghihirap ng Panginoong Hesus, ay magkakaroon ng kabuluhan. It bears fruit for evangelization. Sabi sa Psalms 22, verse 27, dito sa awit 22, mga bansa sa lupay kay Yahweh magsisibaling, magpupuntahan sa Diyos. Ang mga bansa, lahat ng mga lahi, maaalala siya at sasambahin. Nagahari siya sa lahat ng mga bansa. At sa verse 30 hanggang 31, mga susunod na saling lahi maglilingkod sa Kanya. Ang tungkol sa Panginoon ay ipapahayag nila. Maging ang mga di pa isinisilang ay babalitaan. Iniligtas ni Yahweh ang Kanyang bayan. Ganyan po ang nangyari sa Panginoon Hesus nang siya'y nakapako. So ito po ay hindi sigaw ng kawalang pag-asa, kundi sigaw ng pag-asa dahil kasama niya ang Diyos. That was a cry of a man with great confidence that even in this great darkness, God is still there. That God will help him. Ganyan po nangyari sa Panginoon Hesus nang siya ay nakapako. He is entrusting himself to the Father's hand. Even though it's great darkness on Good Friday, he is going to see the light on Easter Sunday. Nabubuhayan siyang muli ng ating Ama sa langit sa araw ng linggo. So ano po ang takeaways natin dito? Ano po ang matututunan natin dito? Sa gitna po ng sarili natin, ang kanya-kanya nating problema, pagsubok ng buhay. Gayahin po natin ang ginawa ng Panginoong Hesus. Bumalik siya sa banal na kasulatan. Gayahin po natin ang righteous man na nabanggit sa Psalms 22. Binalikan niya ang istorya ng mga nakaraang katapatan ng Diyos sa pagsagip sa mga Israelita. Gayahin din po natin when we face those trials, turn to the Scripture. Turn to the Word of God. Trust and remember God's faithfulness. Pwede mo ring sabihin sa Diyos, Lord, bang hirap naman. Hirap na po ako. Kailan po ba matatapos ang kalungkutan ko? Bakit di po kayo tumutulong? Okay lang po yan. Tao lang tayo. That's human. Pero punuin mo po at ang inyong mga puso. Punuin natin ang ating mga puso at isipan ng mga istoryang ng pagsagip ng Diyos sa Biblia. Punuin po natin ang ating mga puso at isipan ng mga dakilang katapatan ng Diyos.
Mga kapatid, ang Diyos po na sumagip sa Israelita sa kamay ng mga Ehipto. Ang Diyos din na sumagip sa righteous man sa Psalms 22. At ang Diyos Ama din na sumagip sa Panginoong Hesus noong Easter Sunday. That same Father in heaven is present to you in the midst of your trials. He is going to rescue you, comfort you, and help you to see the light even in the midst of this darkness. Hindi ka po pababayaan ng Diyos.